Praise His name. Thank God for another day of spreading His goodness. Our scripture of the day is from 1 John chapter 1 verse 7. Okay, basahin po natin. Ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Mula sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 7. Mga kapatid, ang ilaw ay isa sa ating pangunahing pangangailangan dito sa ating mundong ginagalawan. Kung walang ilaw, lalo na sa gabi, tayo ay mahihirapan. O kung tayo man ay pupunta sa isang lugar na walang ilaw, wala tayong magagawa, hindi tayo makakagalaw, magiging stranded tayo, at o mai-stack up tayo doon sa lugar na iyon. Ihalin tulad po natin yan sa ating spiritual life. Kung tayo po ay nasa dilim, wala po tayo sa liwanag o sa patnubay ng Panginoon, okay, so tayo po ay nahihirapan sa ating buhay. Maraming biyaya tayong nakakamit, pero sa likod noon, marami naman po tayong problemang dinadala. Katulad din po yan nung ilaw na ginagamit natin sa ating pamumuhay. Sa ating buhay espiritual, kailangan din po natin ang ilaw. Ilaw na patnubay natin sa ating mundong gagalawan o sa pang-araw-araw. Okay, so kaya po tayo sa biyaya ng Panginoon ay mayroon po tayong ganito dahil upang sama-sama tayong pag-aralan natin o matutunan natin o mabatid natin ano ba yung naisin ng Diyos sa ating paglalakbay sa araw na ito. Okay, mga kapatid, sinasabi po dito sa awit, Kapitulo 119, Kapitulo 105 hanggang 112. Okay, basahin po natin, nandito po sa ating screen. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Okay, so yan po yung sinasabi sa Psalm 119. Okay, so sa madaling salita mga kapatid, ang Biblia, ang magiging ilaw natin, ang magiging tanglaw natin o magiging guide natin sa araw-araw. So, anuman ang denomination natin, so lahat tayo ay mayroong banal na kasulatan na sinusundan para sa ating espiritual na pamumuhay. So wala po tayong matatagpo ang libro na katulad ng Biblia. Ang Biblia po, lahat ng ating kailangan ay naririyan. So kung gusto mo ng karunungan, naandyan. Kung gusto mong manatili ang iyong magandang kalusugan, meron po sa salita ng Diyos. Ano man po, meron tayong kaguluhan, kagulumihanan sa ating pamumuhay, okay, sa paglakad po natin sa Panginoon, kaguluhan sa pamilya, kaguluhan sa hanap buhay, na andyan po in the light of God. Okay, ang ibig pong sabihin niyan ay pinipili nating kalimutan o talikdan ang ating mga likong gawain o ang ating mga kasalanan. At pinipili natin ang katwiran ng Diyos. Okay, na matatagpuan po natin sa banal na kasulatan. Seeking God's guidance ay nangangahulugan lamang na pinahihintulutan natin ng Holy Spirit na pangunahan ng ating isip, ang ating puso, ang ating pagkilos, lalong-lalo na ang ating pag-uugali. Habang iniisip po natin o nagre-reflect tayo, halimbawa po nasa isang sitwasyon tayo, ano ang pipiliin natin? Gawin ba natin yung katwiran ng Diyos? Lumakad ba tayo ayon sa liwanag? Alam niyo mga kapatid, pagka tayo lumakad sa katwiran ng Diyos o sa liwanag na patnubay ng Diyos, yung pong benepisyo ng cross ng Calvary ay matatanggap po natin. Ano po ba ang benepisyo ng cross of the Calvary? Yung salvation, eternal life, ano pa po, abundant life, at kapayapaan. Yan po yung ating matatanggap kapag tayo po ay nag-decide na lumakad sa katuwiran o sa liwanag na ibinibigay ng Panginoon. Sa napakagulo pong mundong ito, ang atin pong pipiliin ay yung pong lumakad sa liwanag dahil magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Kanina lamang po may narinig ako na balita tungkol po doon sa mag-aaral na sa isang paaralan diyan po sa Manila. So hindi po nakapagpigil ang batang ito at nagdilim ang kanyang paningin, sinaksak po niya yung kanyang kamag-aral.
Yun po, kung hindi po tayo lalakad o sa liwanag, hindi tayo magiging ehemplo, hindi tayo magiging halimbawa, ano po yung kahihinatnan ng ating mundong ito. So, tayo po ay maging ehemplo o maging halimbawa sa paglakad sa mundong ito. Magulo ang ating mundong ito, so ate po isukuli ay ang pagmamahal na galing sa Diyos upang magkaroon ng kapayapaan sa ating kapaligiran. So, yun lamang po. Dapat po ay payapang puso, payapang isip, meron po tayo. At saan po yan manggagaling? Sa liwanag ng salita ng Diyos. Babalikan po natin ano po yung ehemplong ipinakita ng Panginoong Hesukristo noong siya po ay naririto sa lupa. Panginoon, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang maging ehemplo, ilaw at liwanag sa aming pagsunod sa iyo at paglakad sa mundong ito. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob at kakayanan na sumunod sa ilaw sa Panginoong Hesus nang walang pasubali, regardless of trials, testing, challenges, or temptation man ang aming kaharapin. Nais po naming maranasan ang personal na relasyon sa Panginoong Hesus. Loobin mo po na kami ay maging karapat-dapat sa kahilingan ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga kapatid, para lamang po sa Diyos ang lahat ng papuri. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Muli po ay aking hinihiling na paki-share, paki-react, paki-comment, and follow. God bless us all.